Lumabas sa pagdinig ng Sandigan Bayan na may malaking perang pumasok sa bank account ni Zaldico. Galing daw ito sa kumpanyang tinayo ng dating kongresista. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, magkano ang perang pumasok kay Zaldico at bakit mahalaga ang impormasyon ito sa pagliliti sa kanyang kaso? Jiggy, 802 million pesos. Yan ang perang natanggap umano ng dating congressman na si Zaldico mula sa kontraktor na SunWest. Base yan sa pagsusuri ng Anti-Money Laundering Council sa mga bank records ng dating kongresista. Ibinunyag ito ng AMLAC investigator na si Attorney Mark Busa sa pagdinig ng Sandigan Bayan 6th Division para sa kasong malversation. Siya rin ang sumuri sa bank records ni Ko at siya rin ang testigo na pinisenta ng prosecution. Ang pagdinig ay kaugnay sa 289 million pesos na substandard flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro. SunWest ang kontraktor ng kinikwestyong proyekto at si Ko ang founder nito. Ayon kay Busa, nailipat ang 802 million pesos kay Ko mula sa SunWest sa pamamagitan ng check deposits mula 2019 hanggang 2025. Para sa prosekusyon, patunay itong si Ko pa rin ang beneficial owner ng kumpanya kahit nag-divest o kumalas na siya rito noong 2019. Jiggy? At Camille, ano ang sabi ng kampo ni Zaldico tungkol dito? Jiggy, wala pang pahayag ang Defense Counsel ni Ko kaugnay nito dahil hindi rin kasi sila pwedeng sumali sa hearing dahil itinuturing ngang fugitive from justice o pugante itong si Ko dahil nga nagdatago pa rin siya sa ibang bansa. Kailangan munang sumuko ni Ko para dinggin ang panig niya. Sa isang panayam, sinabi ni Interior Secretary John Vic Remulla na malapit nang ilabas ng Interpol ang red notice para kay Ko. Layo nitong matukoy ang kinaroroonan ni Ko at maaresto siya. Jiggy? At sa ibang usapin, may update na ba ang ombudsman sa kasong plunder na sinampakin na Senator Chis Escudero at Congressman Martin Romualdez? Jiggy, ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, patapos na ang kanilang fact-finding investigation. Posibleng isampa ang kaso laban kina Romualdez at Escudero sa susunod na buwan. Bibigyan naman daw ng pagkakataon ang dalawang mambabatas na sagutin ang mga aligasyon sa preliminary investigation. Pakinggan natin ang pahayag ni Clavano. Matagal na rin yung sinasabi sa media, no? Nung pumutok itong issue na ito, about 6-7 months ago, there was a lot of talk of the BICAM. Right? So the bicameral committee is that committee that finalizes the budget. Gusto namin klaro yung mga allegations, klaro yung ebidensya, at forthcoming ho yung mga witnesses. Jiggy, nauna nang sinabi ng kampo ni Congressman Romualdez na walang ebidensyang nag-uugnay sa kanya sa flood control scam pero handa raw silang harapin ang mga aligasyon. Wala pang bagong pahayag ang kampo naman ni dating Senate President Chis Escudero pero nauna rin niyang itinanggi na sangkot siya sa anomalya. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Camille Samonte live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.